Alam mo kapatid, sa lahat ng sinabi mong talata, walang nakasulat doon na ang Panginoong Jesucristo ay hindi Diyos kundi tao. Walang ganon. Nakondisyon lang yung isip mo sa maling paliwanag sa'yo. Unang-una, basahin natin yung 17:1 hanggang 2 ng Juan. Isa-isahin natin, ha? Pakinggan mo. Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus. At sa pagtingala ng kanyang mga mata sa langit ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras. Luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay, at siyang iyong sinugo sa makapitbagay si Jesucristo. O ayan, mag-isip ka lang sandali kapatid, tutulungan kitang mag-isip in line sa Biblia. Ang mga bagay na ito, tingnan mo sa screen kapatid, huwag kang kukurap, tingnan mo sa screen. Ang mga bagay na ito, sinilita ni Jesus. Pagtingala ng kanyang mga mata sa langit, sinabi niya, Ama, dumating na ang oras, luwalhatiin mo ang iyong anak. Bakit kailangan siyang luwalhatiin? Kasi wala siya sa kaluwalhatian Nagpakababa siya Nasa panahong nandito siya sa lupa, nagpakababa siya noon. Babasahin natin sa Pilipos 2:5. Magkaroon kayo sa inyo ng pag-iisip na ito'y na kay Kristo Jesus din naman, na siya, bagamat nasa anyong Diyos, ay hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito at nag-anyong alipin na nakitulad sa mga tao. Si Kristo kapantay ng Diyos Hindi natin matututulang kapantay siya ng Diyos. Pero hindi niya inaring isang bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos, nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Tao ba siya? Nakitulad nga, paano tao? Nasaan yung Diyos? Hindi niya inaring bagay na nararapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos, kundi bagkus hinubad niya ito, naganyong alipin, nakitulad sa tao. Di nakitulad na, nasa lupa na. Nung nasa lupa siya ngayon, nanalangin siya sa Ama, tumingala siya sa langit. Ama, dumating na ang oras, mamamatay na siya nun luwalhatiin mo ang anak, upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Sabi niya, luwalhatiin mo ang anak. Saan siya nakatingala? Sa langit. Dumating na oras, luwalhatiin mo ang iyong anak upang ikaw ay luwalhatiin ang anak. Anong klaseng kaluwalhatian yung hinihingi niya? Punta tayo sa 5, doon pa rin sa 17. At ngayon, Ama, luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhati ang aking tinamo sa iyo bago ang sanglibutan ay naging gayon. Meron na pala siyang kaluwalhatian bago pa nagkaroon ng sanlibutan May kaluwalhatian na siyang tinamo sa Diyos. Kaya lang, hinubad niya nung magkatawan tao siya rin sa lupa. Pero nung pabalik na siya sa langit, nanalangin siya. Alam niya, mamamatay na siya, babalik na siya sa langit. Nanalangin siya, Ama, luwalhatiin, dumating na oras, luwalhatiin mo ang anak upang ikaw ay luwalhatiin ng anak. Anong klaseng kaluwalhatian? Luwalhatiin mo ako sa iyo rin ng kaluwalhatiang tinamu ko sa iyo bago ang sanlibutan naging gayon. Hindi pa pala nagiging gayon ang sanlibutan, nandun na yun. Paano tao yun? Paano naging tao yun? Wala pang sanlibutan nagtamunan ng kaluwalhatian. At yun ngayon ang ipinananalangin niya sa Ama, na luwalhatiin na siya ng Ama, ibalik sa kanya yung kaluwalhatian na dating nasa kanya na bago ang sanlibutan ay naging gayon. Ngayon, anong sabi sa 2? Gaya ng ibinigay mo sa kanya ang kapamahalaan sa lahat ng laman upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kanya. At
At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay. Abi, tama yan. Hindi naman sinasabing tao si Kristo dyan. Makilala ka nila isang Diyos na tunay. Bakit? Nakatingala siya sa langit eh. Wala naman siya sa langit nun eh. Ilan ang Diyos na tunay sa langit? Di isa lang. Wala nga siya sa langit. Nandito siya sa lupa. Paano siya masasama ron? Nakatingala nga siya sa langit. Mabuti nga si San Juan, kompleto ang informasyon eh. Kung hindi sinabi ni San Juan na tumingala sa langit si Jesus, baka pati ako maniwalang si Kristo, tao eh. Pero kompleto yung informasyon eh. Tumingala siya sa langit, Ama, makilala ka nila isang Diyos na tunay. Saan? Sa langit. Sa langit. Bakit? Wala nga yung anak doon ngayon sa langit, nasa lupa nga, nagpakababa eh, nagkatawan tao. At humihingi nga siya ng kaluwalhatian na tinamo niya bago pa ang sanlibutan ay naging gayon. Dahil yung kaluwalhatian na yun, hinubad niya na ganyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao. Sana naunawaan mo yung 17:1 hanggang 3, ano? Ang sumunod na binigay mong talata, unang Korinto 8:6. Tingnan nga natin kung tao si Kristo dyan. Basahin nga natin. Ngunit sa ganang atin ay may isang Diyos lamang, ang Ama, na buhat sa Kanya ang lahat ng mga bagay at tayo sa Kanya. At isa lamang Panginoon, si Jesucristo, na sa pamamagitan niya ang lahat ng mga bagay at tayo sa pamamagitan niya. Ayan, yung salita dyan, sa ganang atin, sabi ni Pablo, may isang Diyos lamang ang Ama, na buhat sa Kanya lahat ng bagay. Qualifying yan eh, kapatid. Definitive ang tawag dyan sa grammar. It qualifies. Yung comma separates the oppositive from the rest of the sentence. Ano ibig sabihin? Sa ating Kristiyano, may isang Diyos lamang, ang Ama, na, kaya nga mayroong na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Tama naman yun. Isa lang naman ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Si Kristo, bagaman Diyos, hindi naman sa Kanya nanggaling ang lahat ng bagay. Miski siya mismo nanggaling sa Ama. 13:3 ng Juan. Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa Kanyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Diyos, at sa Diyos din paroroon. Nakita mo, hindi naman siya galing sa lupa eh. Galing siya sa Diyos. Kaya tama yung sabi ni Pablo, sa iglesyang totoo, iisa lang ang Diyos na pinanggalingan ng lahat ng bagay. Ang Ama lang yun. Katunayan, pati nga si Kristo galing sa Kanya. Di hindi nga tao si Kristo. Galing sa Ama eh. Saan galing sa Ama? Saan sa Ama galing? Basahin natin ang 1:18 ng Juan. Walang tao nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapupunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Yung umpisa pala'y nasa sinapupunan ng Ama si Kristo eh. Nasa sinapupunan. Nasa sinapupunan. Paano tao yan? Ang tao galing sa alabok, yan galing sa Ama, sa mismong sinapupunan ng Ama. Anong ginawa ng Ama? Doon sa nasa sinapupunan niya, anong ginawa ng Ama? Basahin natin ang 2:7 ng awit. Aking sasaysayin ang tungkol sa pasya. Sinabi ng Panginoon sa akin, ikaw ay aking anak. Sa araw na ito ay ipinanganak kita. Abay, nasa sinapupunan ng Diyos eh. Pinanganak mismo ng Diyos eh. Kaya pala tinatawag siya sa Biblia, ang anak ng Diyos. Mismong ang Diyos, mula sa kanyang sinapupunan, ipinanganak niya si Kristo. Kaya hindi dito nag-umpisa sa lupa si Kristo eh. Anong umpisa niya? Basahin natin ang Hebreo 10:5. Kaya't pagpasok niya sa sanglibutan ay sinasabi, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin ay inihanda mo. Ako, napakaliwanag pa sa sikat ng araw ito eh. Pagpasok niya sa sanlibutan, hindi pala siya rito nag-umpisa. Alam mo kung bakit? Sabi, pagpasok niya sa sanlibutan, ang sabi ni Kristo, hain at handog ay hindi mo ibig, ngunit isang katawan ang sa akin inihanda mo. Meron na pala siyang dinatnang katawan sa sanlibutan. Alin yun? Yung ipinaglilihi ni Maria. Yun ang katawang tao ni Kristo.
Pero siyang Kristo, hindi dito sa sanlibutan nagumpisa, pumasok siya rito. Pagpasok niya sa sanlibutan, isang katawan ang inihanda sa kanya ng Diyos. Kaya pagdating niya rito sa sanlibutan, meron siyang isang katawang nakahanda, laman. May laman at buto, katawan tao. Ano ngayon ang sabi ni Juan? Basahin natin ang ikalawang Juan. Ganito ang ating mababasa. Sapagkat maraming magdaraya na nangagsilitaw sa sanglibutan. Sa makatwid ay ang mga hindi na nagpapahayag na si Hesukristo ay napariritong nasa laman. Ito ang magdaraya at ang Antikristo. Kita mo, ang mandaraya at Antikristo, yung hindi nagsasabi na si Kristo'y napariritong nasa laman. Bakit? Kasi para makarating dito si Kristo, gumamit ng laman ang vehicle, katawan tao. Kaya dapat ipahayag mo na parito si Kristo nasa laman. Hindi mo ipapahayag na si Jesucristo na paritong laman. Ang laman, tao. Siya, naparitong nasa laman, nagkatawan tao. Yung salitang naparito, hindi siya taga rito. Naparito lang siya. At nung pumarito siya, may isang katawang nakahanda. Yung katawan na yon, laman. May buto, may laman. Ha? Napapagod, nauuhaw, tinuli. Yung katawan na yon, yun ang nakahanda sa kanya. Naparito siya. Ibig sabihin naparito, hindi siya rito galing. Yung laman taga rito sa lupa. Dito sa lupa ginawa yun Nilalang na Espiritu Santo yun Pero yung pumasok dun sa laman, hindi galing sa lupa, galing sa Ama. Yung Espiritu na yon, yung bugtong na anak ng Diyos, na nasa kalagayang Espiritu, nasa kalagayat anyong Diyos, nasa anyong Diyos, hindi niya inaring karapat dapat panangnan ang pagkapantay niya sa Diyos. Bagkus hinubad niya ito, na ganyong alipin, nakitulad sa tao. Bakit? Sumakay sa katawang tao, naparitong nasa laman. Kaya yun ang pinapangaral ko. Si Kristo hindi laman, naparitong nasa laman, hindi siya taga rito, galing siya sa langit, galing sa sinapupunan ng Ama, nagkatawang tao rito sa lupa. Yun ang pinapangaral ko. Dapat ang ituro, siya kinaparitong nasa laman, hindi siya talaga laman. Naparito siya, may iba siyang pinanggalingan. Galing siya sa langit, galing siya sa Ama, mula sa sinapupunan ng Ama, ipinanganak siya ng Diyos. Nung maipanganak na siya sa Espiritu, isinugo siya sa lupa, nagkatawan tao. Kinuha niya yung katawang nakahanda para sa kanya. Kaya siya'y naparito sa lupang nasa laman. Kita mo? Yan ang aral na totoo, kapatid. Napakaliwanag ng Biblia. Alam mo, si Kristo galing sa sinapupunan ng Diyos, parang si Eva galing sa tadyang ni Adan. Paano mo sasabihin si Eva ay kalabaw? Yung mga pinagbabasa mong talata, pinagsasabi mo, wala naman nakalagay doon na si Kristo ay taong-tao na ipinanganak na tao na nag-umpisa rito sa lupa, na ipinanganak dahil dalawang lalaki at babae nagsiping. Wala naman ganun Ang nasa Biblia, galing siya sa langit, mula sa sinapupunan ng Ama, nagtamo na siya ng kaluwalhatian, bago pa nilalangan sa libutan, nagpakababa lang siya, hinubad niya yung pagkapantay niya sa Diyos, pagkatapos nag-anyo siyang alipin, nakitulad siya sa tao, nandito siya sa lupa, na sumakay siya sa katawang laman, naparito siya sa laman, naparito siyang nasa laman, hindi siya naparitong laman, dahil hindi naman pwedeng pumarito siya, galing sa langit ang laman. Wala namang laman sa langit. Dahil ang langit ay spiritual doon. Ang laman dito sa lupa. Naparito siyang nasa laman kasi may inihanda ng isang katawan sa kanya bago pa siya naparito. Yan ang katotohanan, kapatid. Si Kristo ay anak ng Diyos, bahagi siya ng Diyos, kaya ang pagka-Diyos ng Ama nasa kay Kristo rin. Ang katunayan, sa Kolosas, ganito ating mababasa sa 2:9. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Doon sa laman, doon sa katawan na ipinanganak ni Maria, nananahan doon ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Nakita mo? Yun ang sagot ko sa iyo. Sa pagdalo mo at sa iyong pagtatanong. Sa
sinabi yung ama ang Diyos. At yung anak, Diyos din. Sino nauna sa dalawa? Siyempre, nauna yung ama. Ang ibig ko ba dyan sabihin ay, ang Diyos, Ama, ay lilikha pa ng isa pang Diyos? Hindi siya lumikha ng isa pang Diyos. Kasama niya yun eh. Alam mo kung asan si Kristo noon? Pakinggan mo sa kay San Juan, 1:18. Walang taong nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na Diyos na nasa sinapupunan ng Ama. Siyang? Siya ang nagpakita